Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Talk show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Talk show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Talk Yeah, mga kasama, ating araw ay Martes, ating petsa ay 16 ng Abril, ating oras alas 11 alas 11:05 ng umaga. Yes, at ito po ang inyong paboritong palatuntunang Yes, Yes, Yo, Topacio, Atty. Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio. Pagpapakita sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At siyempre, kasama kong palagi ang walang iba kundi si... Ruby Guzman, hindi kami nag-usap pero parang nakaipin sir. Nakuha niya yung memo. Ang galing. Pasensya na kayo, wala ako kahapon sapagkat inasikaso ko yung press con na nandun Opo. si Madam Jubes. Oy, congratulations, attorney. Talagang nakakatuwa. Ang dami ko natutunan sa ano na yon. Oo. Sa mga talking points. Yan. Anyway, bago natin pag-usapan yung kahapon, Opo. may yung heat wave natin ay tuloy-tuloy. So may mga pinadala sa aking paghahanda at saka mga precaution na dapat gawin. Yan. Ito kasi hanggang kahapon daw 43 sa Metro Manila at sa Sangli Point sa Cavite. Ang aking hometown 45. Oh my God. Grabe. Majinit Jackson. Sus, Mariosep. Anyway, eto may mga tips po tayo. Makinig po tayong mabuti. Jubes, Opo. pakinggan mo ito. Yes, sir. Eto Okay. Palaging uminom ng malinis na tubig. Yan. Hydration. Dahan-dahan ang inom. Oh, yeah. Huwag daw uminom ng napakalamig na tubig, lalo na yung may yelo. Yeah. Kasi mabibigla. Painitin daw muna yung yelo bago inumin. Ay, ano yun? Paano ito? Ano-ano daw ang mga dapat gawin at iwasan? Ito, makinig ka, Jubes. Yes. Sabi ng mga doktor, kapag ang temperatura ay umabot sa 40 degrees centigrade, yan, ngayon na yun, di ba? 40 Yeah, degrees. opo. Huwag agad uminom ng napakalubig sapagkat ang maliliit nating ugat ng dugo ay maaring pumutok o sumabog. Oh, Lalo na ang mga ugat sa ari. Ang isang kaibigan daw na doktor ay galing sa labas sa sobrang mainit na araw. Pagpasok sa loob ng bahay, sa kagustuhang lumamig, lumamig agad ang kanyang pakiramdam, ay hinugasan niya agad ng malamig na tubig ang kanyang tumbong. Kapag daka ay nanlabo ang kanyang paningin at siya ay napautot, kagad na tumawag ng ambulansya at nagpahatid sa ospital ang kanyang mga kaanak kasi nahilo sila dun sa uot. No? Makinig kayo, mga importante ito. Number 2, kapag umabot na ang init at galing kayo sa labas, hayaan natin na mainit ang ating katawan. Huwag agad uminom ng malamig na tubig. Pwedeng uminom ng mainit o maligamgam na tubig, subalit dahan-dahan ang pag-inom. ayun. Mga isang patak kada minuto. Napakabagal yata, no? Huwag agad maghugas ng kamay, paa o singit. Huwag maghilamos o basain ang bahaging nabilad sa araw. Importante yan. Lipas ng di bababa sa 3 araw o kalahating linggo bago maligo. Teka muna, yung baho mo nun. Ito pa, may pangyayari ng isang lalaking galing sa initan sa kagustuhang magpalamig ay pumasok pala sa walk-in freezer. Nanigas ang kanyang panga at nagpahatid sa ospital. Siya ay na-stroke kasi nakulong siya ron sa loob ng freezer. Oh, no! Nanigas. Nanigas talaga. Ito, tandaan, sa panahon ng tag-init o kung sobrang pagod, iwasan ang pag-inom kaagad ng napakalamig na tubig dahil ito'y maaari magdulot ng pagliit o pagkipot ng mga ugat o daluyan ng mga dugo na magdudulot ng stroke. So, wag daw malamig na tubig. Uminom na lang ng beer o kaya ay ka-champagne. Tama. Oh, grabe. Ituring sa mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay upang maging babala sa bawat isa. Ayun. Pakinggan nyo Tinutukso ka siya, attorney. Anyway, sabi, ano bang gusto mong italakay? Ano bang natutunan Meron naman kahapon? dito, paalala nga po, huwag Paalala kalimutan. Babala.
Yes. Asawa ni Babalu. Yes. Ni Babala. Huwag kalimutan na bawal sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. Alam mo naman, attorney, ito nga Pangunahing lansangan, EDSA, yan. Yes. Commonwealth, yung mga malalaki. C5 ba kasama sa pangunahing lansangan? Opo. Diba? Electric bike and trike, maging push car, marami yan, kuliglig. Ay, hindi pwede pedicab. yung pushcart, ha? Magalit si Duterte dyan. Mga pusher yan eh. Pusher. Mga tulak yan, oh. Opo. Oo. Yes. baka- Sabi nga po yan ng MMDA, no? Ito ay dahil sa paglobo ng bilang mga aksidenteng kinasasangkutan nito sa salansangan. Maraming umalma sa mga kababayan nating ito lamang ang kanilang means of transportation. kahit na, kung mapapahamak naman ng ibang tao. Hindi Lalo na pwede. daw sa panahong ito na mahirap sumakay at walang sapat na masasakyan at madalian at mura pa ang gastusin. Yan. Hindi, alam nyo, ang rule naman dyan, mga kasama, Sige po. yung trike, pwede naman sa secondary roads. Pwede naman tumawid sa primary roads, pero tawid. Mabilis lang. Oh, yung pagtawid. Sabayan yung tawid ganyan, pero wag yung along the road kayo. Along the road. Yung matagal. Ayan. Tapos may isa pang paalala, Tony, ito. Sa mga irresponsableng magbayad ng utang. Oh, grabe to. Ang utang ay dapat bayaran at huwag kalimutan. Dahil sa pera, pagkawala ng tiwala ay mawawala rin. Alam mo, nung martial law, merong jingle pa sa radyo. Opo. Yung ang utang ay dapat bayaran upang ikay pagkatiwalaan. Oo, may ganun. Paalala. No, nung martial law, natutuwa nga ako eh. May mga ganung mga paalala lagi. Aba, At saka yung mga sana tamaan sila. ipagpatuloy ang kaunlaran, mag-impok sa bangko. Ngayon. Oo, di ba? Buti na sa ulo mo pa yan. Pero attorney, At saka yung read, yung read, all about it, read books, magazines, comic books, Ay, mas newspapers to read today, read tomorrow, read. Oo, meron mga ganun. Dapat yun ang ibalik eh. yes, maganda yan. Ay, naalala ko tuloy si Ricky Gonzalez, yung composer natin, di ba? Talagang ang tumbok talaga niya, gusto niya eh, laging... Ano ang tumbong? tumbok. Tumbok! Akala ko tumbong niya eh. Ang tumbok Tingnan mo yung tumbong ay niya. maibigay ang karapatan o real talk o panayang utot. Okay, ito naman na to, kaing pampatigil ng cancer. Ito. Taan po natin, lalo na yung mga nanganganib na magkaroon ng cancer, kailangan daw, lagi daw tayong maganda ng green apple. Ay, oo. Yan. Avocado, uminom ng green tea, Abogado. Avocado. Cancer sa konsumisyon ng sa mga abogado. Ayan. Syempre naman, alam niyo pag si attorney ang kasama mo, mawawala ang cancer mo talaga. Okay, hindi lang po yan. Ito, green peas, spinach, broccoli, okra, guyabano, saluyot, at malunggay. Wag lang okray. Wag lang yan. Okra, Wag lang yan. okra. Okra. Ano Ayan. dati hindi ako makain ng okra eh. Kasi yung malapot yung di ba? Yung Madulas. parang madulas. Yes. Oo, parang plema eh. Pero ngayon napahilig Masarap na ako. na. Oo. Lalo na pag nilaga mo, attorney, isaw-saw mo sa toyo. Oo, yes. Kalamansi. Oo. Ako konting bagoong. Ayos yan. Yung nilaga ko yung sama-sama eh, yung talong. Bago lagyan naman ng bagoong. No, yung nilaga. Kumakain ka pala ng gano'n. Oo. Kaya pala Lalo na pag may hito at saka burong dalag. Talong, di ba? O, Yes. yung pritong talong o kailangan talong, chalap-chalap. Attorney, di halata, kumakain ka pala ng ganyan. Ang Bakit cute mo naman. Pilipino tayo eh, lahat ng Pinoy. Ayun. Sabi nga po dito naman, isa pa rin paalala, attorney ha, dahilan ng di pag-asenso sa buhay. Katamaran, di ba? Di kasi nagbabayad ng utang na perang pinaghirapan ng iba. Speaking of utang, Puro utang to eh. alam nyo yung buwis ay utang ninyo sa gobyerno yon. Ayun. So sana magbayad kayo. Sana nakapagbayad kayo kahapon. Ayan. Ako nagbayad ako eh. Malaki-laki na binayaran ko dahil sa Borracho Films eh. Sabi ng accountant ko, dapat daw hiwalay ko na yung Borracho Films gawin ng korporasyon. Pwede naman. Kaya na kalaki-laki na ng konti. Pero pag korporasyon yata, attorney, mas malaki yata ang bayarin dyan. Hindi ko sabi ng accountant ko eh, mas Yes, maganda daw eh. individual. Oo. Okay. Pero pag-aralan natin, kaya pa namang bayaran pag hindi ko na kayang bayaran. Nagpapalaki pa tayo. Ng kumpanya ako hindi na ako lalaki. Ayan. Sabi nga po, ang hindi daw pagbayad ng utang ay parang isang pagnanakaw ng perang hindi mo naman pinaghirapan. Yan. Yun. Paalala kasi ito lagi. Di ba sabi nga nila, may kasabihan na yung mga matatanda, di ba? Hindi baling mawala ng utang. Wag lang mawala ng utong. Mahirap
Mahirap. Ano yun? Parang ano? Lumang kasabihan yun. Oo, Talaga may ganon? Oo, may ganon talaga. Oo. Tanong mo kay Vic. Ayan. Oo. O sir, isang paalala pa rin. Attorney, ikaw, inspirasyon ka ng iba. Kaya sabi, huwag malungkot. Tandaan ang buhay ay maiksi lamang. Kaya, huwag itong sayangin sa pag-aalala, galit, panghihinayang, at sama ng loob. Yan ang motto ko sa buhay. Yun, talaga. Life is short. Yes. And so am I. It's a good example. But then, ayan, piliing sumaya kasama ang pamilya upang humaba ang buhay. Yeah. Kung konsumisyon yung pamilya mo, paano yung hahaba buhay mo? Dagdagan mo na lang. Paano yung na-convict nung last month, di ba? Yung anak ni Antonio. Di ba nakasama niya yung pamilya niya? Umiksi ang buhay niya kasi binaril siya ng sarili niyang anak. Di ba na-convict? Oo nga, grabe. Convict for parricide last month. Oh. Pero ano yun medyo rare yung ganung story na mismo kadugo mo, di ba? Kasi kaya napaka-karumal-dumal na krimen yun. Kaya ang laki ng penalty noon, life imprisonment, or kung nung may death penalty ay kamatayan ang penalty noon. Kaya kasi bakit mo naman tayo ng sarili mong ama o ina? Sila ang dahilan kung bakit ka naging dyan, diba? Naging anak. At hindi lang, attorney, pag nga palang, halimbawa, since nakulong na naman yung tao na yun, ano naman sa feeling ngayon nangyari sa nagawa niya? Wala ba siyang pagsisisi? Hindi ko kinakausap. Ay, hindi mo kinakausap. Kasi yun ang kalaban ko, di ba? Yung kliyente ko yung kapatid niya na nagdemanda. Okay. Ang tawag doon sa krimen ay parricide. Alam mo yung iba na nalilito di ba? Pag pinatay mo yung sarili mo, suicide. Suicide. Oo. Pag mo ay tao, homicide. Yes. Homo sapiens, di ba? Homo sapiens. Hindi, pag daw pinatay yung pare, parricide daw, pare. Ang pinatay, parricide. Hindi naman, sabi ko, mga magulang yon. Pero pag pinatay mo Chinese, insecticide. Sabi ko na. Medyo naalala ko lang yun ng bata. Di ba kanta yun? Yung At First I Was Afraid, I Was Pesticide. Oo nga maganda yan. Maganda yata. Kumanta kayo, Tony. Kahapon. Kumanta na ako kahapon golden voice talaga si attorney. Alam mo, yung naalala mo yung nasa Batangas tayo, na-i-play ko yung kapirasong kanta mo lang naman. Nakasama mo si Barry. Si Malu Barry. Nagkita kami sa music box noong Biyernes. Opo. At birthday ni Jobert Sucaldito. By the way, belated happy birthday to my love. Happy birthday, Jobert. Si Papa Jobert. O si Mama Jobert. Oo. Yung daddy niya, sir, nakasama ko nung araw sa law office. Oo, abogado yung tatay niya, yeah, diba? Attorney Sucaldito. Yan. Pero kahapon, yes. Showbiz na showbiz pero, to una, naman sa pagbubuhay, pero natutuwa ako kasi... Mahirap ang buhatin kasi mabigat ako Hindi, attorney. Maraming nagsasabi. Paabot mo naman kay attorney Ferdy na congratulations dahil well-selected yung mga artista mo na nakuha. At hindi lang yan meron kang developer na magaling na kagaya ni Kuya Dennis. Oo naman, diba? Talagang talented yan. Ito nga, ina-arrange ko nga na baka sa bukas makalawa ay mag-guest natin yung isang talent natin na lalaki. Kasi sinasabi nila, bakit ba puro babae ang mga talents mo? Hindi po totoo yun, May dalawa po tayong talents na lalaki. Ang isa po roon, ang pinaka-promising doon, ay si Sean Raval. Na anak po noong, ni Jeric, yung kilalang acting star. Opo. At yung lolo niya, kaibigan ko. Taga rito, di ba? Si Danny Cruz. Yes, taga rito. Kaya natutuwa ako. Yung ba yung si Senyor Balita? Opo. Ay, hindi. Senyor Pacheco naman yun. Iba naman yun. Si Danny Cruz ba ang kanyang, ang kanyang lolo niya. Okay. Danny Cruz. Kaya yung bigote niya, nanipis na. Lolo na kasi siya. Ayan, Danny. Small world. Siya na, my friend. I-guess natin si Sean dito itong week na ito, arrange natin. Opo.
Tsaka si Miss Baby Go yata magigest din eh. Oo. Meron na Ikaw po na ba kayong mag-imbita. schedule? Ikaw na mag-imbita. Yeah, at Ikaw na hindi lang yan. mag-schedule. Nagparamdam. Mag-sponsor daw siya dito. Good. Oh, sabi ko. Ano nagparamdam, may buhay na buhay pa. Paparamdam, pambihira ka naman. Hindi. Tinilabutan ako sa sinabi mo. Kahapon lang buhay na buhay. Ano? Hindi, susuportahan niya tayo. Yan. Sana Paparamdam yun matuloy, eh. no? Alam nating busy si Miss Baby Go. Okay, ito piliing sumay. Okay, sabi nga ganon. Alam, ano bang iniinom mong drink sa umaga? Turmeric ako, turmeric. Turmeric. tea. Oo. Aside from it? Oo, at saka juice. Ang juice ko ay hindi ako bumibili ng commercial na juice kasi napakaraming sugar o may mga artificial na coloring or flavoring. Talagang may juicer ako, bumibili ako ng prutas. May malapit sa amin. Gino-juice That's talaga good, natin. that's Oo. good. Pero dito, attorney black Yan ang talagang, coffee. Oo, I can... Importante. Black coffee ako lagi. Yun ang Black tinatanong coffee. Malakas ko. ako magkape. Kaya hindi na ako lumaki. Noon kasi, Diba? bata pa ako nagkakape. Ako sabi ng lola ko, huwag kang kape ng kape. Hindi ka lalaki. Sige, yung pala totoo. Hindi ako naniwala noon eh. Hindi nga ako lumaki. Totoo ba yun? Ba't hindi ako nagkakape? May lumaki naman sa akin, pero ibang usapan na yun. Well, ayan. Pagkano daw nanonood si ano pala sa atin? Sino? Si Ricky. Ricky Gonzalez. Hi, Ricky. Ayan. Rich, magkikita tayo. Thank you, sir. Ayan. I hope you can make it for lunch para mag-lunch tayo ni Sir Ricky, Ann Venancio. Yan. Yes. Ang ating publicist at full blast na ang ating publicity dito sa ating mga talents. Talagang karambola kahapon. Yung Parang ating karambola, di love ba? team, yung ano. May love team na tayo. Chanel. Chanel. Ayan. Aba, on the way na raw si Ricky Gonzalez. Ayun. Papunta na pala eh. Very good. Yung papunta ni Ricky, minsan napakatagal eh. Ang layo kasi ng ano yan eh. May pahabol siya, attorney. He. Malayo kasi ang pero malapit na siya, nag-text na sa akin. Opo. Nasa Tarlac na daw. Okay, para sa Okay, Labit na. para sa impormasyon ng iba, yung mga hindi rin umiinom na kagaya mo, no, ng mga kapeng may Hindi, mga ako sweetener. Nag-uwi pa ako from Timor-Leste nung dumalaw ako Yes sa po, sa kliyente Koreano. ko. Oo. Hindi, sa Timor. Sa East At Timor mismo. Ng kape. Apakasarap pala ng kape sa East Timor. Yung produkto nila. Ba't wala akong kapeng doon? Timoris. Hindi konti lang na iuwi ko eh. Ayun. Okay, ang black coffee pala, may magandang dulot sa pag-inom nito para sa iyong kalusugan. Aba, maganda ito. Sabi nga po, kalusugan ng ating puso. Yung cardiovascular health Yes. daw. Yan. Oh. Anti-cancer pa. Yes. Antioxidant. Ba, alam na alam mo. Oo, kaya umiinom ako ng... Hindi, talagang ako'y Cobarax. Ayan. That's why you're Barako. happy. Oh, that's good. Para sa taong may depresyon, ay maganda ito. Para sa mga may sakit sa atay, maganda rin ito. Malilinis nito ang ating tiyan. Totoo yan. At saka, pampatigas pa. Pampatiga, lalo ng na. tuhod. Lalo na kung ikaw ay may cancer. Ayun. At hindi lang po yan, pampatalas din ito ng memorya para sa nakapag-iisip, gustong mag-isip ng maayos yan. Kaya lagi kayong magkakape. Yung kaibigan ko, kailangan niyang kape. Bakit? Kasi medyo yung memory niya nahihirapan na. Kaya Ayun. yung problema, nakakalimutan niyang uminom ng kape. Ay, tayo dyan. Okay, pero sabi nga, kapag black coffee, huwag niyong haluan ng iba. Siyempre, walang asukal, Yes. walang creamer. Yes, Talagang you're right. balak. You're right. Sabi Ayan. nga ng mga Chinese, plak. Plak na plak. Pero attorney pag-usapan natin yung napag-usapan kahapon. Alam mo naman tayo pagdating sa ganyan na parang parang very educational yung usapan kasi kahapon. Yun yung reason ko. Oo, si Senator Gringo kasi, alam mo naman, very passionate yan. Natuwa ko Ang dapat pag-uusapan lang ay yung talambuhay niya na gagawing pelikula, medyo na-explore na niya yung kanyang plataforma, yung kanyang mga advocacies, adhikain. Yes. Yan. Kaya maganda naman. Pero natutuwa ako sa movie press natin, ha? Hindi sila bumitiw. Pinakita nilang interest nila sa mga sinasabi ni Senator Gringo. Oo nga, napatahimik ako doon. Nakikinig talaga ako Ang galing ni Senator Kasi Gringo. baka may mamiss ako. Si Senator Gringo has always been one of, a voice
variety sa Senado. Oo, sabi ko nga kahapon, cerebral yung approach niya, intellectual, Yes. hindi yung butangero, hindi naghihiyaw, Walang hindi yabang. nanghihiya ng mga tao. Talagang very intellectual, very professional, ha. Wala siyang hiniya, wala siyang inaway. Opo, totoo yan. Ayos na tao niyan. Oh, Sana pero manalo. kahapon talaga na-open yung aking mga gustong marinig na narinig ko talaga. Buti narinig mo kasi naiwanan mo yung mikropono ron sa Valente. Oo nga. Pero alam mo, thankful ako. Ang galing ng mga bodyguard mo, sir, ha? Oh, syempre At naman. least sila pa rin yung nakakuha. So, Oo. hindi ako nag-alala nung nalaman kong nasa isang kasama. At least happy tayo kasi safe. Kasi kung iba yan, hindi mo na makikita. Ay, kunin mo na nga pala mamaya yung camera mo. Camera, Time. yung microphone. Anyway, Time check. babalik tayo dyan. Sa pagbabalik po ng Yes, Tomasio, mga commercial information sa advertising patapos sa malalahan na po ay dyan sa news flash breaking yung news break at moment just inat kung ano na pagkatsuman. Ating oras, mga kasama. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah! Topacio! Si Mr. Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Topacio. Galit eh. Yes, Topacio. Sa oras alas 11:35, Attorney Ferdy Topacio. At syempre, Juby de Guzman. Yan. At nandito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagat. Pakita mo ang tweet mo. Pakita mo ang tweet mo. Pakimutweet mo, uy. Alright, ako pa muna unang babate. Okay, anyway, ang dami nating narito. Unang-una, si Vic ng Bustos. Sabi niya dito ay masayang yayotan, yeba. At narito rin siyempre si Migs Gonzales, Little Boy, Romy Malyari, Ryan Flores. Teka muna, may scroll down muna ako. Medyo mabagal tayo ngayon. Ay, at ito na. Dali, yan. Okay. Si Ryan Flores, Reyna Elena, SubX News, Alan Jacob, Tony Nakpil Shapi, nasa Las Vegas yan ngayon. Wow. Dax Lucas ng Philippine Daily Inquirer, si Will Galang, si Scott Santen, si Marco ay narito rin po. At syempre po, hindi nawawala si Michael Guy, si Rolly Mendez Tomas, Tony Raulito para si Ryan Ang, si Katirso Peralta, si Kachek Talay, William Gatchalian, Andrew Tan, Willie Keng, si Alex Cruz ng umaga, si Louie and Nats Gamboa na naroon din sa press con kahapon, Madam Baby Yes ko. po. Siyempre si Dennis Arce at Tony Ralph Andrada. At yan po ang mga laging nakikinig dito sa Yes, Topacio. Hindi ko nababanggitin yung iba't mauubusan ng oras. Ito naman. Okay, at syempre, thoughts to ponder. Sabi nga po ni Katirso Peralta, hate no one no matter how much you've wronged you. Okay, they've wronged you. Live live humbly no matter how wealthy you become. Think positive no matter how hard life is. Give much even if you've been given little. Keep in touch with the ones who have forgotten you. Dami yan. Do good to everyone without any expectations. Remember, fragrance always in the hands of those who distribute the roses. May God bless you abundantly. Grabe. Meron din siyang shinare na tip. Sige po. Sabi niya, due to increase in temperature in the coming days, please don't fill petrol, yung gasolina, to the maximum limit. Huwag daw magpo-full tank yung halos aapaw na. Tanke. May cause explosion in the fuel tank. Please fill the tank about half lang, kalahati lang daw. Ayan. And allow space for air. Yun.
Ayos yun na. Uy, magandang paalala yan for Ito nga, me. pinasa ko na nga sa aking mga kaibigan. So, Opo. thank you so much sa Katiers. At hindi lang yan, pagbati, pinapaabot natin kay Daisy and Emil Vente. Ayan, kay Raul Lusong, Aris and family. Thank you for watching. Anita Mendoza. Tisay, si Paris Padlan. Ay, siya, si Tisay. Oo. Opo, ng isang araw. Gusto na siya. Namimiss ko na siya kamo. Opo. Sabi ko nga mag-live siya eh. Hindi po pwedeng on air tayo. Ayan, eto natin. Ay, oo. At Ayan. ito na yung ating guest. Siguro ikaw nang tapos ka na bang bumati? Teka muna. Wait lang, sir. Si Rainsam, si Josie, Juan, Marlon, Josie Juan Canobi. Opo, Ano? Johnny Valimento and Company. Akala ko- Ayan, si Mr. and Mrs. Marife of Milan, Yun. Italy. O, di ba? Ngayon, nasa Pilipinas at willing to support Borracho Film Production. Okay. Doc Melvin, Metrovision, Dennis Arce, Bambi Puentes, Kuya Tek. Oh, si Ayan. Bambi. Oh, yes. Opo, at ang Bongiorno Zia Resto Bar ng Araya, Pampanga. Have you been there? Saan? Bongiorno. Restaurant yun? Kila Ma'am Marife, gagamitin mo yata to eh. sa Ganun ba? Ay, shooting. punta tayo rin. Ayan, Cecil Salvador, Doc MJ Evangelista. Bonjour. Italian eh. Ayan. Buongiorno. Diba? Italy. Buongiorno is good day, di ba? Good day, yes. Buongiorno. Okay. And not only that, Molto bene. Ayan. Si Junie Villaruz, composer Ricky Gonzalez, Louie Ocampo, Jubes de Salona, Emil Ramos, hi po, Barbie Claire, Ayla Shalon, Ann Binasio, Venancio, hi Sir Joey. Ayan, idol ko yan. At syempre, Boss Edgar Cabangon, Attorney Mac Milrante, at yung iba pa natin mga bossing. Ay, meron tayong pahabol. Ito pala natin from Divorce Pilipinas. Yun, sige, Ayan. oo. Thank you very much. Welcome to the show. At ikaw na magpakilala dito Apo. sa ating mga panauhin. Sir Red, magpakilala po kayo. Yes, magandang araw po at maraming salamat sa pag-imbita po sa amin. Ako po si Reddy Guzman, ang Secretary General ng National Council for Solo Parents. Akala ko ang apelido niya Tagging. Tagging. Red Tagging. Hindi pala. Wala daw pong gano'n. Ayaw nila noon. Ayan, kayo ma'am. Ako po ay si Miss AJ Alcafara from Divorce Pilipinas Coalition and Pajedi Chief for Filipino Advocates for Justice, Equity, Diversity, and Inclusion. Lobbyist po. Matinding tanong ko sa nila. Yes. Ikaw na magtanong. Of course, let's get right to the point. Sabi ko Ikaw sa na. kanya bakit divorce ang gusto nyo? Ayun bang Ayaw nyo ba advocacy na ninyo? Oo, sige, Parang go ahead. Yes. Yes. At Sige, paliwanag. thank you po for having us here. And it was a pleasure to meet you, Ma'am Juvie, Yes, sa Ma'am. event natin kahapon for the Solo Parents Program. Apo. And dahil nga po sa mga solo parents, isa po sa naging advocacy ng Dahilan National Council for Solo Parents ay ang diborsyo. Para po yung mga matatagal ng mga hiwalay, no? At definitely. minsan yung iba may kanya-kanya ng pamilya, pero paano naman po yung nagstay single, no? Kailangan na niyang maka-move on. So kaya po namin nilalabi ang divorce para sa kanilang civil freedom. Oo. Actually, let me be the devil's advocate. Although I share your view, Yes. na ang akin, tama yun sa inyo, matagal na. Last Yeah, resort. exactly. Kung talagang wala Wala na. What is the point of staying married in law, di ba? Yeah, but on paper, wala na eh. By law lang eh, de jure lang eh, pero de facto, wala Yes. na eh. Yun nga Ang po, nangyayari, sir. de Opo, facto, attorney. separate. Impacto nangyayari. Anong Itanong proposal nyo? Kasi sasabihin ng iba, magde-devil's advocate lang ako para Yes. Yes, sir. usapan. Sige Oo. po. Sabi ng iba, meron ng provision sa family code tungkol sa annulment of marriage. Ba't kailangan pa ng divorce? Para masagot lang natin yung mga katanungan nila. Sir Red. Go. Yes, maraming salamat, Attorney. No? Well, actually, yun nga, kasi meron tayong batas para sa solo parents na kung saan kinikilala na mag-isang nagtataguyod. Yung mga inabandon na o yun nga ng de facto separation dahil wala tayong no? So, alam na natin mag-isa sila nagtataguyod pero yung kanilang mga rights as a solo person, hindi nila nakukuha. Halimbawa, they remain married under the law. So, yung kanilang properties, yung kanilang Oo, absolute Absolute immunity pa pa. rin. Oo. Tama yun. may mga kaso tayo kung saan nag-OFW si solo parent pero hindi makapagpundar ng bahay para sa anak kasi baka mamaya biglang bumalik yung asawa, i-take over yung bahay. Okay, clear share, di ba? Tama yun. Legally, kasama pa Dami rin siya kong doon. nakilalang ganyan. Okay, bakit? Totoo Ang daming po yan. pumunta sa akin. Sabi ko, wala ako ang pwedeng gawin natin dyan, mag-file tayo
Kasi under the law, yung separation of property. Yes. So, So, kailangan dumaan. medyo mahirap din yun, ano? Yes. Tama po. And meron nga tayong annulment, pero kasi ang basis is yung psychological incapacity. And marami naman tayo naghiwalay kasi na naging amicable ang at ayaw nilang. Yes. Kasi ang hirap din, nasisiraan mo yung tatay o yung nanay sa mata ng mga bata na hindi naman gano'n na nakita. No? Actually, may kaibigan kami na naghiwalay sila. And ang nakakatawa, every year sinaselebrate nilang anniversary ng paghihiwalay nila as a family. Kasi sabi nila Positive no? mas maganda pa na-realize namin na naghiwalay kami. Kasi kung nag-stay kami together, baka nagkapatayan na kami by this time. Actually, marami ganyan na amicable. Yes, opo. Yung separation nila, they realized na hindi sila compatible. Correct. So, they decided to lead separate lives. Kesa naman araw-araw nagbabangayan. And the children were better. Correct po. At kaya yun nga po ang sa aming stand, kaya we're batting for divorce. Kasi nga, iba-iba yung sitwasyon And ang hirap na we cannot legislate yung emotion ng tao. Yes, to yun. So, yun. parang sakit yan hindi naman pwedeng isang gamot lang no? Marami. So, sa atin, as many as possible na legitimate solution, ibigay natin para sa ganun, kung saan sila papasok na hindi ma-affect ng mga anak, walang trauma sa mga bata, yun yung kanilang solusyon para sa kanila. Napaka-interesting yan. Babalik po tayo dyan, ha? Yes. Kaya lang news break, pero magbabalik po ang Yes, Yes, Yo Topacio sa ating oras na alas 11:44 ng umaga. 1, 2, 3! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo. Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yeba! Yahoy! Babalik ang Yes, Yes, Yo Topacio sa oras na alas 11:50 na Okay. At ito po si Atty. Ferdy Topacio kasama si Juvie de Guzman. At balikan po natin ang ating mga panauhin ngayon. Opo, alam nyo, attorney. Hindi ko alam. Thankful ako kasi narinig ko lang din yung side nila. Actually, tayo naman, all side kailangan pakinggan natin. At karaniwan kasi sa mga social media, edited kasi. Kaya nalulungkot ako. Sabi ko, siguro mas maganda mapakinggan kayo ni attorney. Marinig ko lang ko ninyo. At least, meron tayo ikukwento sa iba na maayos. Sabi nga na sa demokrasya, pag ikaw ay nasa democratic society, pakinggan mo lahat ng panig. Ngayon, yung panig na hindi ka agree, batukan mo. Hindi ba? Mali. Hayaan mo na siya. Yun. Anyway, balik tayo. Sige po, go ahead. Sige, sir. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Sabi ko, magde-devil's advocate ako dito. Okay. Ang problem, at actually, ang main problem natin dito sa Pilipinas towards the passage of a divorce law. Not divorce, Yes. Hindi yung, kasi ang divorce, maraming gradations yan. There is what you call, divorce ad mensa et thoro. Divorce from bed and board. Yan yung legal separation sa ilalim ng batas. Oo, di ba? Ang tawag doon sa batas, pwede rin tawaging divorce yun. Yung annulment, pwede nyo rin tawaging divorce. Although technically, ang annulment, the marriage never existed in the first place. Yes. So, sinasabi ng mga tao. Kaya yung annulment pumasa kasi nga technically walang marriage. Apo. So walang dinisolve na marriage. Medyo Yes. palatable sa predominantly Catholic population ng ating bansa. Hindi naman natin mapagkakaila ang impluwensya ng simbahang Katoliko Romano rito sa Pilipinas. So, eto na. Babanat na yung mga religious nakalagay sa Biblia. Ang pinagsama ng Panginoon hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Yun. So, anong pwedeng maging tugon ninyo roon? Paano naman po ang civil rights? Samantalang ating mga kapatid na Muslim ay meron po silang Sharia. So, paano po natin mai-apply rin ito sa kanila? Samantalang lahat po tayo ay mga Pilipino. So, can we not ask ng patas na batas para sa lahat ng Pilipino na hindi po naapakan ang mga paniniwala ng bawat isa? Yun po. So, equality for all, not just a Sharia for some. Ayun. Ikaw naman, Jumi. Ikaw, sir. Well, yun naman sweldo natin dito. Well, ako naniniwala naman ako dyan that nandyan nga sa Biblia yan.
Pero unang-una nga, yun, tama yung sabi ni AJ. Tapos pangalawa, sabi rin naman ng Constitution natin na hindi tayo pwede magpasa ng batas na lang sa isang relihiyon. Correct eh. Okay. Very correct eh. So, at ang naituro kasi sa amin sa UST noon, dalawa ang pinakamaganda at greatest na bigay ng Panginoon sa atin. And that is love and free will. Yeah. So, kung walang love, how can you encourage? How can you teach your children na yun ang pagmamahal kung ang nakikita niya araw-araw nag-aaway-away at nagsasakitan yung magulang. Yun. Pangalawa, yung free will, you cannot, kahit ang Diyos, di ba? Bigyan niya ang tao ng kalayaan na mamili. So sa atin, I guess, it's also the same. Sabi nga ni Atty., we are a democratic society. Unless we decide to change na maging autocratic or communist ang natin, let's give the people the chance to decide for themselves. Decide their fate. Hindi naman Their own natin sila piniling their own magpakasal. course. They did it on sila, di ba? Ikaw ba ay pumunta dito sa iyong sariling So, let's them also sarili yung paniniwala at kagustuhan na kayo ay maghiwalay na ngayon. So, Okay. let's give Yung them. sinasabi mong medyo delikado yan eh. Sa mga bata, yung sabi mo, you to set your own course. Yes. Yung iba bata, pag tinabi, what do you want your course to be? Sabi nila, intercourse. Mabigat naman yan. Okay, syempre. Baka, Syempre, AJ and Red, papasalamat po kami sa inyo, sa inyong Maraming pagdating. salamat. At hindi lang po yan, itong paalala natin. Papaalam ka general. na. Matagal Hindi, pa. magbibigay lang ako. Nagpapaalam po. ka na yata eh. Hindi, Nagugutom ka na yata eh. Hindi po, hindi. Hindi, sa mga OFW kasi, Yes. masyadong mabilis silang magdesisyon na hindi pinag-iisipan ang pagiging sagrado ng kasal. Kaya yung kasal, wag niyong masyadong madaliin. Ito nga ang sabi ng isang nanay, hindi komot na buntis yung anak mo, pakakasal mo na kagad. Ayun, oo, tama Diba? naman. Usually, ganun na nangyayari. Tama. And that Karamihan. is the word I've heard. Kung ako'y nasa elementary and high school. Hindi, kaya nga maigi ngayon, medyo may acceptance na. Single parenthood. Yes. Yun. Hindi na katulad doon na stigmatized doon kasi may stigma. Yes. Yes. Na dalagang ina, kaya Kailangan. ang ginagawa ay Pinupush eh. pinapakasal o Opo. pinipwersa. Lalo na pag batang-bata pa. Opo. Ayun pala naman, nung nag-experiment silang dalawa na hindi nila ine-expect na mabubuntis yung babae, yun yung moment na walang alam yung lalaki, wala rin alam yung Tama. babae, at ng hindi inaasahan. Oo, kaya ang payo natin sa yung mga bata, mga teenage na mapupusok, Opo, lalo na yung mga yung lalaki. young mother. Salpakan nyo lang ng ice pack. Lambot, uurong na yan. Para lumamig Lang na. kayo. Yun. Salpakan nyo ng ice pack yan, kundi urong yan. Masyadong mainit. Lantang gulay yung bigla. Cultures. Oo. Pero ngayon, attorney nasi-sense ko dahil sa social media, naging mata mga kabataan ngayon. Lalo na po, yes. Hindi na sila basta-basta pumapatol at hindi na sila nagpapabola sa internet lamang. Ayan. Pero marami rin eh. Yung internet, minsan mabigat din yan eh. Kaya talaga, ang key talaga ay yung mga young men and women, yung mga in their early teens, Opo. gabayan talaga Yes. ng magulang. Tignan. Anyway, pag minor, may karapatan naman ng magulang, i-monitor kung sinong kinakausap ba noon. Yun, Sexual dapat predator talaga. yun. Tama. Baka nga mga bugaw yun na nag-pray, bago bubugaw kayo. Kawawa naman yung mga anak nyo. Pakialaman nyo. Ako nung bata, yung anak ko nung minor, ko talaga, tingin nga ng phone mo. Yes. Ayoko, ayaw mo, wala kang phone. Pakikita, internet. ibabalik ko sa'yo o kukunin ko at wala ka na. Walang Wala, wifi. Ayun. At sa atin walang wifi eh. Oo. Ano pa tayo noon eh? Yung Data pen lang. pal. Pen pal. At saka Sulat-sulat pa lang. yung sulat tinatapon sa bakuran ng babae. May kasama pang bato. Bato. Oo. Yan lang. Natawa pa yung ulo nung nanay. Ganon ha? Daming hugot si attorney. Nabuko bigla. Anyway, at palagay ko isang beses pa, i-guess Yes. ulit natin sila at kulang Sure. ang Maraming oras. salamat po. Maraming. Pero sapagkat sa ngayon ay dapat na tayo magbigay daan sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasama ang ating bossing si Drew Nasino. Nasino. Pero Yes. bago yan, Juice, ay magbigay pugay muna tayo sa mga tao, mga lalaki at babae
nasa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng Yes Yes Yo Tomasyo, kundi ng lahat ng programa dito sa Aliw 23 at sa DWIC 882. Umpisahan mo na. Okay, ang ating news director, maraming salamat po, Judith Estrada Larin. Siyempre, ang ating desk editor, Bossing Drew Nasino. Tech engineers natin si Winner Contehino, Jenoline Rico Hermoso, Kent Sale at Giljan Reyes. Broadcast ay JV Dominguez. Teleprompter natin, Opinil Joy Abelia. Ang ating mga writers, si Geraldine Doinog, si Hyacinth Ludivico, at si Jen Patrolia, yung nag-news break kanina. Yes, at syempre, hello din sa CS natin. Salamat po sa inyo, Yasmin Pantaleon, Jacqueline Santos, and Eliza Quevedo. At ang kaisa-isang interna ngayong araw na ito. Di ba interna yung mga yung mga St. Paul nakaturad doon sa loob ng compound? Wala na ngayon, yung mga interna. Si John Lloyd Malina, ito po si Attorney Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Tomasyo. At ako naman si Juvie de Guzman na laging nagmamahal sa inyo. Nag-iiwan ng mga katagang susupil sa inyong pangnanasa. Kikitil sa inyong Kasalanan. At titimo sa inyong kaisipan. Makiki Hiyama! Yes, yes, yo, Tomasyo! Babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tomasyo. Yes, yes, yo, Tomasyo!